ang sarili sa ibang tao. Ito ay kinabibilangan ng pagsasalaysay, pagtatanong, pagsagot, at iba pa, at maaaring gamitin sa pasalita o pasulat na paraan. Ang 10 mga kritikal na komponent ng verbal na komunikasyon na binanggit ni De Beto, 2017, ay tumutukoy sa mga aspeto ng mensahe na mahalaga upang maunawaan ang buong proseso ng komunikasyon. May 4 na uri ang verbal na komunikasyon. Una, intrapersonal na komunikasyon. Ang uri ng komunikasyong ito ay nakapribado at limitado sa ating mga sarili. Pangalawa, interpersonal na komunikasyon. Uri ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang individual sa makatuwid. Nagaganap ito sa pamamagitan ng one-on-one konversasyon. Pangatlo, komunikasyon ng maliit na grupo. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay maaaring maganap kapag mayroong higit sa 2 taong kasangkot, halimbawa, group activity. Pang-4, pampublikong komunikasyon. Nagaganap ang uri ng komunikasyong ito kapag ang isang individual ay umaharap sa isang malaking pagtitipon, gaya ng pangangampanya sa panahon ng eleksyon. Narito ang adbentahe at disadbentahe ng verbal na komunikasyon. Ito naman ang mga kasanayan sa verbal na komunikasyon. Una, malinaw at maiksing pagpapahayag ng mensahe. Pangalawa, pagbibigay ng payo at gabay. Pangatlo, pagbibigay ng konstruktibong feedback. Pang-4, pagpapakita ng interes at pagtatanong. Pang-5, pagpapaliwanag at paglalahad ng datos at idea. Pang-6, pagtanggap ng kritisismo. Pang-7, pagkilala sa mga nagawa ng iba. Pang-8, pagbibigay ng konkretong halimbawa. Pang-9, pagpili ng naaangkop na wika para sa audience. Pang-10, pagkwekwento ng mga karanasan. 11, pagbibigay ng nakakatawang pananalita. Ang mga kasanayan na ito ay mahalaga para sa epektibong komunikasyon sa iba't ibang konteksto. Mga salik sa epektibong verbal na komunikasyon. Ang epektibong verbal na komunikasyon ay may 7 salik. Una, pag-iisip bago magsalita. Pangalawa, pagiging may tiwala sa sarili. Pangatlo, pagiging malinaw at concise. Pang-4, pagkakaroon ng kamalayan sa mga di-verbal na pahiwatig. Pang-5, pagiging mabuting tagapakinig. Pang-6, pag-iisip ng pananaw ng audience at paggamit ng ibang tono ng boses. Sa pagkakaroon ng mga salik na ito, mas magiging epektibo ang verbal na komunikasyon at mas magiging matagumpay ang pagtutulungan, pag-uunawaan at pagbabago sa iba't ibang aspeto sa buhay. Mga paraan sa paglinang ng verbal na komunikasyon. Ang verbal na komunikasyon ay mahalaga sa epektibong pakikipag-ugnayan, kaya nararapat itong linangin. Upang mapabuti ito, mahalagang pag-iisipan muna ang sasabihin at gumamit ng simple at malinaw na mga salita. Dapat ding unawain ng tagapagkinig upang maiangkop ang mensahe sa kanilang interes. Ang tamang tono ng boses, maayos na body language at tiwala sa sarili ay nakakatulong upang mahikayat ang atensyon. Bukod dito, ang aktibong pakikinig ay mahalaga upang makabuo ng koneksyon, maging totoo sa sarili, magsanay ng regular at humingi ng feedback mula sa iba upang patuloy na umunlad. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo at makabuluhan ang ating pakikipag-usap. Verbal na komunikasyon sa paraang pasulat. Ang verbal na komunikasyon sa paraang pasulat ay sumasangkot sa anumang uri ng pakikipag-ugnayan na gumagamit ang nakasulat na mga salita o simbolo. Mahalaga ang pasulat na komunikasyon sa modernong mundo. Ito ang mga katangian ng liham. Una, malinaw. Pangalawa, wasto. Pangatlo, buo ang kaisipan. Pang-4, magalang. Pang-5, maikli. Pang-6, konversasyonal. Pang-7, mapitagan. Ito naman ang mga bahagi ng liham. Una, pamuhatan. Kinapapalooban ng bahaging ito ng address ng nagpapadala at ang petsa ng pagpadala sa liham. Pangalawa, patunguhan. Ang bahaging ito ay naglalaman ng kompletong pangalan ng padadalhan ng liham,
posisyon, tanggapan, tirahan o address ng establishmentong kinaroroonan ng pinadadalhan nito. Pangatlo, bating panimula. Nagsasad ito ng panimulang pagbati sa pinadalhan ng liham. Pang-apat, katawan ng liham. Naglalaman ng bahaging ito ng kabuuang mensahe na isiparating ng sumulat sa kanyang sinusulatan. Pang-lima, bating pangwakas. Isinasaad sa bahaging ito ang pamamaalam sa sinusulatan. Ano nga ba ang liham sa pagninegosyo? Ang liham sa pagninegosyo ay isang formal na sulat na ginagamit para sa komunikasyon sa pagitan ng mga kumpanya, kliyente, empleyado at stakeholder. Mahalaga ito para sa pagpapalitan ng mahalagang impormasyon at nagsisilbing opisyal na dokumento para sa mga legal na layunin at mga transaksyon sa hinaharap. Mayroong 11 uri ng liham sa pagninegosyo. Una, liham sa pag-a-apply ng trabaho. Kalakip ng resume, naglalaman ng paglalarawan ng aplikante at dahilan ng pag-a-apply. Pangalawa, liham ng pasasalamat. Nagpapahayag ito ng taas-pusong pasasalamat at nagbubukas ng oportunidad para sa mas matibay na relasyon sa negosyo. Pangatlo, liham ng pagrereklamo. Maingat na naglalahad ng hinaing ng hindi nagiging masyadong emosyonal at nagmumungkahi ng solusyon. Pang-apat, liham ng pagsasaayos. Tugon sa reklamo na naglalaman ng pag-unawa at mga mungkahing hakbang upang masolusyonan ang isyu. Pang-lima, liham para sa masamang balita. Nagsasaad ang negatibong balita sa paraang hindi nakakasira sa relasyon sa negosyo. Inuuna ang positibong aspeto bago ilahad ang problema. Pang-anim, liham ng pagkilala. Nagpapahayag ng pagtanggap o pagkilala sa impormasyon, produkto o serbisyo mula sa ibang panig. Pang-pito, liham ng pagbati. Nagbibigay ng pagbati sa mga tagumpay o espesyal na okasyon ng may paggalang at pagiging profesional. Pang-walo, liham ng pagtugon. Sumusulat upang magbigay linaw o tumugon sa mga katanungan at kahilingan. Pang-siyam, liham ng pakikiusap. Nagsusumamo para sa tulong o impormasyon ng maayos at hindi nagiging mapilit. Pang-sampo, liham ng pagbenta. Naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa produkto o serbisyo at naghihikayat ng aksyon mula sa sinusulatan. Pang-11, liham ng pagbibitiw. Formal na nag-aabiso ng pagbibitiw sa trabaho kasama ang dahilan at huling araw ng serbisyo. Ang liham ng pag-a-apply ng trabaho. Ang liham ng aplikasyon sa trabaho ay nagpapaliwanag kung sino ka bilang isang professional at isang individual. Dapat i-highlight ng liham ang iyong achievements at kasanayan na tumutulong na makuha ang atensyon ng hiring manager o recruiter na responsable sa pagrepaso ng mga aplikasyon. Ang cover letter o application letter ay ang unang dokumento nakikita ng isang tagapag-empleyo sa makatuwid. Nagsisilbing ito unang impresyon at nagbibigay daan din sa employer na makuha ng mas komprehensibong pagtingin sa kung sino at kung bakit kwalipikado para sa trabaho.